Humarap sa Senate hearing ang negosyanteng si Kim Wong na itinuturong sangkot di mano sa $81 million money laundering scandal. Isa raw siyang junket operator na nagdadala ng mga dayuhang casino players sa Pilipinas. Hindi raw niya alam na nakaw ang perang ginamit sa casino. Sa halip, pinangalanan niya ang 2 Chinese nationals na posible di manong sangkot sa pagpupuslit ng pera na ninakaw ng mga hacker mula sa Central Bank of Bangladesh. May report si Sandra Aguinaldo. 2 Chinese nationals ayon kay Kim Wong ang nasa likod ng $81 million na ninakaw sa Bank of Bangladesh at pumasok sa RCBC Jupiter branch. Ito raw ay sina Gao Shuhua at Ding Zhize. Pakilala ni Wong, isa siyang junket operator sa mga casino. Bilang junket operator, nagdadala siya ng mga dayuhang casino players sa Pilipinas. Si Gao naman daw ay isang junket agent na dati na niyang kakilala. Si Ding naman ay pinakilala lang sa kanya ni Gao noong Pebrero. Hindi rin daw niya alam na ninakaw ang $81 million. February 4 ho. February 4, okay. Opo. Lumating po si Mr. Gao, sabi niya, yung mag-i-invest sila sa Pilipinas kasi hirap ng casino sa Macau at isasara nila yung kumpanya para madala mag-invest dito sa junket sa Manila. So sabi ko, sige, sino ba to? Sabi niya, matagal na to kaibigan, si Ding. Sabi niya, may papasok sila malaki pera. Eh sabi ko, tingnan natin, pag may pera, lumating, yun ang casino rules namin eh. Pag may pera po, yun ang totoong salita. Yung mga sabi-sabi lang, hindi ko kami naniniwala dun eh. Itinuro rin ni Kim Wong si RCBC Jupiter Branch Manager Maya De Guito na siyang nag-ayos umano at nagbukas ng 5 peking dollar account sa RCBC kung saan pumasok ang $81 million. Ipinakilala raw ni Wong si Gao kay De Guito na matagal nang nanghihingi ng tulong para makakuha ng mga bagong depositor. Gusto ni Mr. Gao na dollar. So sabi po ni Maya, kailangan cooperation. Corporate ba? Kasi hindi pa ako nagko-corporation ko ng mga tao ko po eh. So hindi ko masyadong maintindihan. So sabi ni Maya, kaya 5 tao para gumawa ng isang company para magbukas po ng account. So, okay, tuloy mo. So sabi ni Gao, bakit ang hirap yata magbukas sa account? So sabi ni Maya, ako na bahala. February 5, nagsimula na raw pumasok ang mga pera sa RCBC. Almost 1 something. In the afternoon. Opo, tumawag sa akin si Maya. Oh, may dumating $6 million. Sabi ko, okay. Sabi ko sa nila, dalawa, may dumating $6 million. O sabi ko, Maya, kung may dumating $6 million, ipadala mo na lang sa Soler. Sabi niya, sige. Tapos, tumawag ulit siya. Oh, may dumating pa. 25. O, sige, padala mo kung pwede. Padala mo sa Soler. So, oh, tumawag ulit. Oh, may 30 pa. May 20 pa. Lahat ito, million. Opo, so, ibig sabihin, lahat to, yun ang 81 million po. Nakarating ang pera kay Kim Wong sa iba't ibang paraan. 80 million pesos cash daw ang dineliver sa kanya ng PhilRem sa Soler noong February 5 na nakunan pa raw niya ng litrato. Ilang oras nakaraan, 20 million pesos cash naman daw ang dineliver sa kanya ni De Guito. Nakunan din ng kamera ang sasakyan ni De Guito sa Soler. Ilang beses may kinuha raw na pera si Wong sa bahay ng may-ari ng PhilRem, bagay na kinumpirma naman ng PhilRem. Sa kwenta raw ni Wong sa $81 million, merong hindi bababa sa $17 million na naiwan pa sa PhilRem, bagay na itinanggi ng PhilRem. Sabi ng PhilRem na i-deliver na raw nila ito sa isang nagngangalang Wei Kang Su na isa umanong medium player sa Midas Hotel and Casino sa utos daw ni De Guito. Ayon sa Soler, ang grupo ni Gao ay binubuo ng 18 casino players.
Nailaro na raw sa casino ang malaking bahagi ng $81 million at madali raw mahabol ang mga ito dahil may kopya ang casino ng mga passport ng mga player. Pero lumabas na sa hearing na nakaalis na sa bansa ang mga ito. Nangako naman si Wong na maghahanap pa ng mga taong pwedeng makatulong sa investigasyon. Pero daing niya, hinaharas umano siya ng mga kalalakihang nagpakilala bilang mga NBI agent at nagpunta sa bahay niya. Hindi nakarating si Digito sa pagdinig at humingi na 1 linggong pahinga. Si Attorney Rene Sagisag naman ang pansamantalang tumayong abogado niya dahil nasa ibang bansa si Attorney Ferdinand Topacio. Humarap din sa pagdinig kanina si RCBC President on Leave Lorenzo Tan. What happened here is, we had the IT controls, the human controls, but unfortunately it failed in the end, in the execution. Sandra Aguinaldo, GMA News.